Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Niyo po ang mga papunta pa lang po sa amin dito, Panginoon. Pangingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. And this is our prayer. Amen. Ang salitang pagsasaluhan po natin ngayong araw ay nagmula sa Numbers, verse 6, chapters 23 to 27. Speak to Aaron and his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, and be gracious to you. 26. The Lord lift up His countenance upon you, and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel, and I will bless them. Amen. Thank you, Lord. Are you ready to praise the Lord? Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila.
Watch your Purihin kayo, Panginoon. Kaya dakilan namin na yung napaka-makapangyarihang pangalan. Nasambakan namin dahil sa iyong pag-ibig. Inabot nyo kami po, Panginoon, mula sa putik ng aming kasalanan, sa kapahamakan na tiyak namin antuman. Sinasambakan namin po, Panginoon. Nanghangarin namin po, Panginoon, yung paghahali na umpis namin buhay po, Panginoon, ay magtutuloy-tuloy sa lahat ng aspeto nito, sa lahat ng sulok ng mundo. Sapagkat kayo ang hari, kayo ang karapat-dapat na hari, kayo ay pinakamabuting maghari. Maghari kayo sa buhay namin, sa Kristo Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Palapalan ng Panginoon. Kaya ang ating Diyos, ang ating Diyos ay Diyos ng kapangyarihan. Amen. Diyos ng biyaya is a God of grace, no? Ibig sabihin ng biyaya, yung kagandaang loob ng Diyos ay hindi karapat-dapat. Medyo mahirap ang comprehend. Ngayong umagang ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng relasyon natin sa Panginoong Diyos. Napaka-importante yung aspeto ng relasyon natin sa Panginoon at may bahagi tayo at syempre ang Panginoon na nangako, siya ang nagbibigay ng dakilang yung kanyang part, ang pinaka magdidetermine nun, ang part ng Panginoon, yun ang pinakamahalaga. Okay?
So, ngayong umaga ito, ang title ng ating message ay Expecting Blessing. So, pansinin mo, dalawa ka agad na part. Yung expect, tama? Yes. Yung blessing mula sa Panginoon yun. Talagang gawain ng Panginoon yun. Talagang ganon ang Panginoon. At importante makita natin yan. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, napakadali yung dalawang extreme. Yung isang extreme, yung tinatawag natin mukhang blessing. Nakakita na makita ang mukhang blessing? Mukhang blessing, no? Yung mga taong mukhang blessing, pag dumating sa sitwasyon na hindi pabor, hindi okay sa kanila, hindi nila gusto, lahat ng hindi nila gusto, hindi kaagad sa Lord. Ay, mahirap yan. Kasi, hindi tayo perfecto, si Lord ang perfecto, tama? Minsan yung ibang gusto natin, hindi ayon sa Panginoon, ayaw niya noon, tama? At minsan naman yung gusto ng Panginoon, hindi gusto natin. Yun ang dapat masunod sa Panginoon yun, tama? So yung mukhang blessing, minsan, nakakalimutan na yung giver. Nakafocus na sa gift. Mahirap yun. Okay? So yun ang isang extreme. Yung kabilang extreme naman, ay napakasama rin. So naman, ganito naman. Ang focus niya, ay nandun sa kabaitan niya. Ay grabe. Maririnig mo mga testimony ng mga taong ganito. Salamat sa Panginoon. Napakapuli ng Panginoon. Puro problema dinaanan ko sa buhay ko. Pero dito pa rin ako. Ano nilalabas niya? Walang kwenta ang Panginoon, pero siya tapat. Ang bait-bait na ba? Anong kinabait? Nandito pa rin ako, di ba? Tapat-tapat ko, bait-bait ko. Wala naman nagagawang mabuti sa akin. Para, hindi na sinisiraan mo naman ng Panginoon ng ganyan. So, ano ang tamang pananaw? May isang extreme na yon na mukhang blessing, may isang extreme naman. Sabi ng isa, mabuti na lang yung mukhang blessing kaysa naman mukhang sumpa, di ba? Kung buhay niya nagkasya siya ng sumpa. Siyempre, pero merong gitna noon. Ang focus ay sa Panginoon at nag-i-expect ka sa Panginoon. Gusto ba ng Panginoon na umasa sa Kanya? Oo, kasi ang Diyos hindi paasa. Pero, gusto niya umasa ka kasi may aasahan ka sa Panginoon na nagturo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon sabi, ito sabi, okay, next slide. Glorify God. Ayan. Glorify God's great goodness. Dakilaan mo, purihin mo, luwalhatiin mo yung dakilang kabutihan ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagtanggap. Marunong ba kayo tumanggap? At saka sa pamamagitan ng pagbigay. Marunong ba kayo magbigay? Napaka-importante yan, ha? Meron mga tao hindi marunong tumanggap. Kaya maraming tao mapapahamak sa impyerno. Ay, thank you. Ayaw nang matisi ni She na, ako may kasalanan. So, paano ba ito pataas? Pababa. Okay, pababa. Okay, so, ang may mga tao mapapahamak dahil hindi tatanggapin yung bigay ng Panginoon. Ayaw tanggapin. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot siguro baka may kapalit. Baka iisahan siya ng Diyos. Kung talagang palagay mo, iisahan ka ng Diyos, tama. Huwag kang tumanggap kasi baka isahan ka nga naman ng Diyos. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos ay dakila at mabuti, ang kanyang kabutihan ay hindi kapatid ng inawit natin kanina. Dakila at walang kapantay. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaligtasan. Kung yun ang nasa isip mo, itatanggapin mo lahat ng bigay niya. Amen? Merong isang babae, pinapapagaling niya sa Panginoon, pinalalaya niya sa Panginoon yung kanyang anak na nasapian. Alala niyo yun, yung Syrophoenician woman? Sabi ng Panginoon, pinadala ako ng Ama para magministeryo sa mga taga-Israel. Hindi ka kanaangkay. So sabi niya, ganito pa sabi niya, hindi naman tama na ibigay ko yung pagkain ng mga bata tapos ipakain ko sa aso. Tinawag akong aso? Hindi yun na naisip ng babae. Alam mo naisip ng babae? Aso na akong aso. Pero di ba sabi niya, di ba yung aso nakakatanggap din naman ng mga mumong nahuhulog? Ano nasa isip niya? Kahit mumo lang na nahuhulog mula sa hapag ng Panginoon ay gagaling yung anak niya. So hindi ako humihingi ng malaki. Pero alam ko kahit maliit na, walang hirap-hirap sa'yo, maliit na bagay lang ibigay mo, tatanggapin ko yan. Marunong tumanggap. Alam mo sabi ng Panginoon? Wala pa akong nakikitang ganito kung taas ng tiwala sa bayan ng Israel.
Puro kayo hinahabol ng blessing. Ayoko, ayoko, ayaw. Samantalang, sunod ka sa akin, pinakamagandang buhay sumunod sa akin. Ayoko, lugi ako dyan. Okay. Diba? Sabi ng Panginoon, wala, hindi umaasa eh. Samantalang, yung babae yon, tinatanggihan na, umaasa pa rin. May tinuturo ang Panginoon sa atin, marunong tumanggap at marunong magbigay. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Ilang mga prinsipyo ang titingnan natin. Tatlong napaka-importante prinsipyo. Unang prinsipyo, refuse to reject. Tanggihan. Kasi natural sa tao na tumanggi. Alam niyo ba yun? Bigyan ko kayo example ha. Ilan ang importanteng puno sa Hardin ng Eden? 2. Ano yung isa? Yung puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Ano yung isang puno? Ang puno ng buhay. Ano daw nangyayari pag kinain nila yung puno ng buhay? Mabubuhay sila magpawalang hanggan. Kinain ba nila yun? Bawal ba kainin yun? Pwede. Akalain mo hindi kinain. Ang kinain, yung bawal, yung isang bawal yung kinain. Yan tayo. Yan tayo. Alam mo, lahat ng tumatanggi sa blessing na binibigay ng Panginoon, naghahanap din yun ng blessing. Hindi lang sa Panginoon. Bayan ng Israel sa ngayon, rini-reject nila si Jesus bilang kanilang Mesias. Sa kanila binigay sila ang may right of first refusal. Sila yung may karapatan sa kanila. Una binigay. Pansinin mo, ayaw ibigay na sa Syro-Phoenician woman kasi pang Israel ako. Nung nandun sa mundo si Jesus, hindi siya pumunta sa nag-minister sa mga Egypt, sa mga Roman, sa mga Grego, hindi. Although marami mga nandun sa Israel na naambunan. Ang focus niya yung bayan ng Israel. He came unto his own, but his own did not receive him. Natural sa atin yun. So, ang bayang Israel ngayon, hindi nila tinatanggap si Jesus. Kung mula nyo, sino tatanggapin nila? Well, kung titignan nyo yung prophecy, ang tatanggapin nila yung Antichrist. Darating mo, Antichrist, doon sila bibilib. Doon sila bibilib. Ganun talaga. Natatawa tayo, grabe naman yung mga Hudyo na yan. Natatawa tayo, tendency yan ng lahat sa atin. Tendency nga yan ng lahat sa atin. Hahabulin natin yung mga hindi nagmamahal sa atin, yung kakawawain tayo, at tatanggihan natin yung tunay na nagmamahal sa atin. Bakit gano'n? Diba? Sana matuturuan pa ang puso. Oo! At turuan mo ang puso mo na tanggihan tumanggi sa pagpapala ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi ang pagpapala ay tatak ng mga tao ng Panginoon. Amen? Kaya ikaw ay sa Panginoon, ikaw ay nasa buhay na pinagpala. Yan ang gusto nating makita ng mga tao sa mundo. Ang problema, kung hindi tayo marunong tumanggap, kung hindi natin nakikita, paano nila makikita? Tayo nga hindi natin makita So yung katabi mo, sasabihin niya mabuti pa ako. Naalala ko nung bata ako, hikain ako. Ngayon, lahat ng kaibigan ko, nag-yosi sila. Ako hindi. Sabi niya, mag-yosi ka na lang kasi para hindi ka ubo ng ubo dyan. So awang-awa ako sa sarili ko noong panahon na yun. Awang-awa ako sa sarili ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Thank you. Grabe mag-malibig sa bigutan, no? Huwag mo tatanggi. Oo, thank you. Tinumi ko na nga. Ginagawa niyo yun para sa inyo. Kasi pag, diba, sa guwapang nila. So, naglilingkod siya sa inyo. Ang pagtanggi natin sa binibigay ng Panginoon ay pagkukulang din natin sa mga nasa paligid natin dahil hindi na nakikita yung buti ng Panginoon. Yes. Ngayon, naintindihan ko na yung nagsasabi sa akin, ba't ka pa ganun, ba't ka pa ganun. Dapat marunong din tayo sumalag sa mga kasinungalingan ng kaaway. Ngayon, na-realize ko, ngayon na matanda na ako, na-realize ko, teka, simula na nag-yosi, hindi mo na mapigil Hindi mo na mapigil. Ako, kahit kailan pwede ako mag-yosi pag nag-yosi na ako, na hindi ko gagawin. Pero ikaw, ayaw mo na, hindi mo mapigil. Makailang pigil ka na. Hindi mo ipigil. So, sino sa atin ang tunay na malaya? Naintindihan niyo sabi ko? Palagi ganoon. Palagi yung pagpapala ng Panginoon ay di hamak na higit. Kahit yung pagbabawal niya, kahit yung pag-iingat niya, kahit yung pag by the way, yung classmate ko nagsabi sa akin, wala na siya. Maaga siyang namatay.
Pero, ang punto ko ay ganito. Pag ikaw ay tagasunod ng Panginoon, dapat yung mentalidad mo ay abangers, dahil si Lord ay nagpapala. Yan. Tingnan mo sabi ng salita ng Panginoon. Ayan, yung binasa natin kanina. Tinuro sabi ng Lord kay Aaron, ganito, ayan ganito, pagpapalain ng bayan ng Israel. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Ibig sabihin nun, yung pabor ng Lord nasa iyo. Iba naman ang pabor ng Lord nasa iyo. And be gracious unto you. Ayan, Tapos ano sabi dyan? The Lord lift His countenance. Yung atensyon ng Panginoon nasa iyo para pagpalain ka. Kahit saan ka sa mundo, yung habulin ka, anong sabi ni Haring David, surely goodness and mercy shall follow me. Ako ang sinusundan, di ako maghahabol, hinahabol ng pagpapala. Yan ang turo ng salita ng Panginoon. Yes. No? And I will bless them. Kaya sabi niya, ganito itatatak ang pangalan ko sa bayan ng Israel. Para pag nakita nila, papapansin ng mga kaklase mo. May kakaiba kay Grace. Di ba? May kakaiba. Parang merong nasa kanya na wala tayo. Pag nakita na nila yun, ibig sabihin, umaapaw na. Amen? Umaapaw ba ang blessing sa atin? Amen! Kaya natin nararanasan niya kasi inaasahan natin. Kung hindi naman mapaghanap, basta makapunta lang sa langit. Ay, okay ka na makapunta lang sa langit. Oo, makapunta lang sa langit. Okay, di hanggang dyan na lang. Okay. Gusto mo ba, dahil nakita sa langit para ulit-ulit makapagilis. Samantalang hindi. Marami pa ang dadaanan dito sa buhay na pagpapala mula sa Panginoon. Yung masabi ng salita ng Panginoon, yung sinabi, surely goodness and unfailing love will follow me all the days of my life. Lahat ng araw ng buhay ko, sabi niya, dahil ang Diyos ang aking pastol. Ano pa sabi? Ayan, sabi ng ating Panginoon, ito nakabago ng pananaw ko. Alam nyo, medyo allergic ako, takot ako sa mga tao na ginagawang panuukol yung yaman para lumapit sa Panginoon. Medyo allergic ako doon kasi nakita ko yung corruption na magagawa sa tao pag mukhang blessing. So, medyo ilag ako doon. Okay? Kaya lang, pag sinabi ng salita ng Panginoon, hindi natin tatanggihan. Tama? Sabi ng salita ng Panginoon. Okay? So, maingat ako dyan, nagpapantay ako. Ngayon, isang beses nag-devotion ako, natutunan ko to. Ito yung okasyon nung sinabi ni Haring David sinabi ng Panginoong Isus na mas madali pa pumasok ang kamelyo sa butas ng karayon kesa ang mayaman ay pumasok sa karya ng Panginoon. Ang sabi ng iba, pagpakumbabayon, hindi yun tinuturo doon. Ang tinuturo doon, imposible. Paano kung nalaman na imposible? Ayun ang sagot nila Pedro eh. Sino pa maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, sa tao imposible, sa Diyos, walang imposible. Okay? Tapos, ito na. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, walang sino man nag-iwan ng tahanan, ng kapatid, ng magulang, ng lupain, property na yan para sa sarili ko at sa mabuting balita, ay hindi makakatanggap ng 100 beses. Wow! Claim! 100 times as much in this present age. Homes, ano daw yung blessing na yun? Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and last will be first. Ngayon, ito yan. Ganito rinibiyok ng Lord yung pag-iisip ko. Anak, naniniwala ka ba dyan? Eternal life. Naman, Lord! Eternal life yan eh. Tinatanggap ko yan. Hindi ko tinatanggihan yan. Kahit gano'n ka imposible. Alam ko, pupunta ako sa langit. Hindi ako pupunta siya sa langit. Taas ang kamay. Hindi pa nakakatayak. Taas ang kamay, hindi pa tiyak. Honest, hindi pa tiyak. Hindi pa tiyak. Yung honest. O, hindi ka pa sure. Taas ang kamay mo, hindi pa sure. O, sino yung kahit anong tanong ko, hindi sasagot. Taas ang kamay. So, yung sure. Alam mo, dahil sinabi ng Panginoon. O, sabi sa akin ng Panginoon. Naniniwala ako dyan na. Naniniwala ka pa rito with persecution. Oo naman yun. Ang mga taga-sunod mo ay uusikin sa mundong ibabaw. Tama? Okay. Isang sentence lang lahat yan, ha? Ay, ba't hindi yun? Kasi Lord, parang mahirap yata mangyari yun. Yun siguro ang dahilan.
Mas mahirap mangyari yung kesa pumunta ka sa langit, sa ugali mo yan. Kasi minsan no? Ugali ko ito para akong dali ng Lord sa langit. Okay? Pero, pansinin mo, ayaw ng Lord na magmukha kang blessing. Ang gusto ng Lord, umasa ka sa blessing. Ano yung blessing? Kaya lang nagkakatalo sa pag-intindi natin ng blessing. Hindi, ang palagay nyo ba 1 million blessing? 1 million pesos? Eh kung 1 million pesos kasi sira ng buhay mo, blessing. Siyempre hindi. Merong tao, hindi siya marunong maghawak ng pera. Sa Oprah, napanood ko yun, napulot niya sa basura, nangalakas siya ng basura, napulot niya sa basura, linagay nila sa Oprah show, kung naman ko siya, hindi ko alam, $100,000 or something, no? Or $1 million. Buwan lang ang binilang, inubos niya. At ang sabi niya, mas mahirap pa ako ngayon kaysa nung nahat ko ako. Dumami ang kaaway ko. Lalo ngayon ako, syempre, nakatikim na siya, so naubos. Dati hindi niya naman alam na may ganong ginhawa, nakaranas na siya ng ganon na, mas hirap siya. Samantalang mo, hindi niya akalain, masaya na siya sa buhay niya. Nakasama, ang punto ko, hindi lahat na sinasabi ng Panginoon na umikinang ay ginto talaga. Marami doon, basura, mukha lang talagang ginto. At ang Panginoon, hindi niya pagkakait yun. Ibig sabihin lahat ng kailangan para magawa mo. Ang lolo ko po ay nung siya'y namatay, plan siya ng 113 church, 19 churches. Hindi siya, 114 churches. Hindi siya nag-plan pero yung organization na start niya. 4 na orphanages, 2 mission schools, Kalinga Apayaw, sa Mindanao. 4 na Bible school, okay? Nung namatay siya. At bago siya naging kasi ano siya maglolo siya no? So, member ng UP debating team. So, sabi sa kanya ng mga kamag-anak niya, ito matalino to matalino tong si Amado kaya lang nasiraan ang ulo sa Bible. Nasiraan ang ulo sa Bible, kaya gusto daw maglingkod sa Panginoon. Paano siya mamumuhay? Sa lingkod niya sa Panginoon, yun ang bukong bibig sa kanilang medyo agad sa syudad siya. Paano siya mamumuhay ng gano'n? Okay? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, akong bahala sa'yo. Ito na yun. Tama. Baka nga hindi ka magkaroon kung ano ang kailangan para sa iyong layunin. Dahil ang layunin mo ay pinakamagandang buhay, ay hindi ka magkukulang. Yun ang naranasan ng aking lola. Bata pa ako, nakikita ko siya. Nung bata kami, sa bloke namin, dati tolda lang yung kanila. Sila ngayon yung merong hot and cold water, yung mga ganon. So, nung nakikita namin yung bata pa, nakikita kami, dati yung sasakyan yung Galaxy 5 DO8. So, nakikita namin, paano nangyayari yun? Kasi lahat ng kailangan. Kung hindi naman kailangan at makasasama, ipagkakait ng Lord yun. Bahagi ng blessing yun. Which brings me to the second point. Okay? Second point ay ito. Kilalanin mo, recognize the range. Kilalanin mo yung pagpapala ng Lord. Kasi nandito na si Dennis Rodan. Sa Muntinlupa. Noong panahon, hindi nakilala niya ang Panginoon. Siyempre, dahil showbiz, ano naman kami mga showbiz, kaya ako mali sa showbiz eh. So, siyempre, dahil guwapo, ganyan, so marami siyang babae. Hanap siya ng magandang relationship, yung talagang swak na swak sa kanya. Puro misery lang na dala ng lahat ng babaeng nakakonect sa niya. Hanggang sa na-realize niya, akalain mo, nakilala niya ang Panginoon, akalain mo yung pinaka-best na tao para sa akin, katabi ko matulog gabi-gabi. Hindi ko pa nalaman. Sister Loretta. So sabi niya, yung pala yung best sa akin. Yan eh. Yan ang nangyayari sa'yo pag nabulagan ka. Hahabulin mo puro basura, tama? Tatanggihan mo yung ginto. Kasi you cannot recognize the range. Tandaan nyo, because our blessings include suffering. Naalala mo sabi ng Panginoon kanina, along with persecution. Ibig sabihin, kasama sa pagdurusang Kristiyano ang pagpapala niya. Hindi dahil gusto tayo ng Lord pahirapan, kundi dahil gusto tayo ng Lord pagpalain. Maraming pagpapala ang rapper niya. Rapper lang, natakot ka na kaagad. Yung rapper niya ay pagdurusa. Sa Kristiyano naman, hindi naman tayo
nagpapahamak ng pagdurusa eh. Tama? Yes. Anong nagsilbi ng pagdurusa? Ay, meron. Pakinabang. May pakinabang para sa atin ang pagdurusa. Tingnan mo sabi ng salita ng Panginoon. Oh. Philippians 1:29. Pablo, nung sinusulatan niya yung mga taga-Bilipo, sabi niya, baka naman mahiya kayo ha, pag asan ang pastor niyo? Ah, nakalid yung pastor. Nasaan? Nasa ano? Nasaan? Nasa preso. So nahihiya sila. Sabi ni Pablo, baka naman kayo mahiya rin kayo sa pagkakristyano niyo ha. Baka sabihin ng mga tao, isipin niyo, sabihin ng tao, mawawa kayo. Huwag kayong maawa sa akin. Actually, si Pablo, laya na sana. Nung kinasuhan siya, tapos nung nalaman na Roman citizen siya, palalayain na siya. Ang sabi ni Pablo, teka. Ginaganto niyo ba ang Roman citizen? Ah, bakit? Roman citizen ka? Oo. Roman citizen ka? Oo. Binili ko kasi sa akin, magkano binili mo sa'yo? Ay, hindi ko binili to. By birth to, by birth. Ngayon ko palalabasin. Roman citizen to, palalabasin na. Ay, teka. Hindi ako papayag na palalabasin na, parang walang nangyari. Hindi. I appeal kay Caesar. Iharap mo ko kay Caesar. Pag hinarap ka kay Caesar, pwede ka mamatay. Ah, talaga kay Caesar? Oo, sabi niya. O, dali mo ako. So si Pablo ang gustong pumunta siya sa Roma. Patagal niya ng plano pumunta sa Roma, hindi siya makapunta-punta doon. Daming gawain, daming problema, daming pagpigil. Eh ngayon, all expenses paid with escort. Tama? Eh, doon siya sa Roma, kinukwento niya, alam mo ba, binabantayan ako ng Praetorian Guard. Eh, yung guard na yun, sobrang elite sila. Kailangan silang i-ikot, i-rotation. Kasi pag nagtagal sila sa isang lugar, kaya nilang mag-take over, mag-kudeta, kaya bawal sa kanila yun. Ikot ng ikot. O, di okay. Hindi ako nauubusan ng contact. I-disciple ako, tama? Di ba? Soul winning, soaking, schooling. Okay, graduate. Next. Kaya, ang daming mga iglesia na umpisahan ng mga taong di natin kilala. Bakit? Kasi tapat ng mga taga-sunod, ipapasa nila, akala mo walang mangyayari doon, ang layo ng mararating. Pero nung kakilala kayo, si Gweniki, nung bank, cashier siya sa Far East Bank, meron silang, ang tawag nila sa clerk ngayon, basta yung parang liaison, no? So uutos-utosan nila, bilibawal lang ang bilang yan. Bible study niya, yun lang ang pinunta niya. Kaya siya pinuntahan doon sa branch na yun, kasi ang balita, yung manager dyan, nagpapainom, araw-araw painom kayo. So hinabol niya, kaya lang pagpunta niya doon, na-born again na si Kuya Nicky. So pagdating niya doon, asan ang painom? Eh Bible study, ang puro dito, puro Bible study eh. Pero nakilala niya ang Panginoon. At dahil ba yung branch nila doon sa Doroteo Joseph, ilinipat na siya sa ibang branch. Okay? Nagpalipat na siya sa ibang branch. Hindi niya na nakita ulit. Nung pumasok si Kuya Nicky sa isang organization para mag-plant ng church, nakita niya yung head! Uy! Oscar! Uy! Boss pa rin tawag sa niya, boss. Pero boss niya na. So, ang punto ko ay ganito. Maraming pagpapala ang Panginoon, hindi natin mahalata if we do not recognize the range. Okay? So sabi ni Pablo, ayan o, karangalan hindi lang ang magtiwala, karangalan din ang magdusa. Kaya nung inaakupit yung mga disciples, inaakupit sila sa likod, diba? Alala na pala yung Passion of the Christ? O, ganun inakupit din yung mga disciples. O, yun, di na nila ibibida yun. Amin na lang yung Lord. Saya kami dun eh. So, susuotin na nila, siguro sakit suotin ng damit, pagkatapos nun, diba? Dahil hamburger din nilikod na, diba? So, suotin nila. Tapos ang ginawa nila, sabi sa mga gawa, at sila ay nagdiwang dahil trinato silang karapat dapat na magdusa para sa kanyang pangalan.
Naranasan niyo na yung ganong kaligayahan? Walang katulad ng ganong kaligayahan. Yung pinagsamahan niyo ni Lord kahit buong mundo kinokontra ka. Alam mong sabi ng Lord, ibalik, akin ka. Iba na yung Lord na magsasabi, that's my boy. Diba? Yan ang akin. Si Abraham ganon at maraming ganon. Ganyan umasa sa Panginoon. Hindi ka lang umasa doon sa gusto mo. Panginoon, bakit natalo ang Golden State? Diba yung mga ganon? Akala mo pag naging Kristyano ka na, lahat ng team nakakampiyon, mananalo. Lord, bumagsak si Manny Pacquiao. Bumagsak si Manny Pacquiao. Nagtitiwala naman ako. Buti pa si Manny, sabi ano pinagtahan, sabi niyo? Sabi ng kaibigan ko, yan, kasi nagbago ng reliyon, kaya natalo. Sabi ng kaibigan ko, ang dami ko nang nakita matalo. Ito, panoorin yung paano matalo. Kasi Kristiyano eh. Naiintindihan, higit-balikat, move on. Amen? Yes. Kasi ang pagpapala ng bigay ng Panginoon ay higit pa sa nakuha mo lang ng gusto mo. Ang dami nang nakuha mo, hindi ka naman talaga natuwa ng matagal. iPhone 21, din. Ay, ano ba na yun? Ano ba ngayon? Diba? Pag bukas mga kalawa, kahihiya mo na rin yan. 15 na ba? 15? Yes. Bukas na kalawa, pag lahat nakamove on na sa 21, hindi nahihiya ka sa 15 lang kasi ito eh. Diba? Ibig sabihin, yung kinamamanghaan ng mundo ngayon, ay bukas makalawa, wala lang. Okay? So napaka-importante makita yung karangalan doon, yung karangalan na pinagsamahan niyo sa Panginoon, never yan mawawala sa iyo. Alam mo, sabi ng Panginoon, doon sa babae nagbuhos ng mamahaling perfume sa kanya, pinili niya si Mary, nakikinig niya sa Panginoon, sabi ng Lord, tama ang pili niya at hindi ko aagawin sa kanya yon. At palaging maririnig ng mga tao yun, titiyakin ko na tuwing kinakwento ako, kasama rin siya. Okay? Ayan, sabi ni Santiago, kapatid ng ating Panginoon, tratuhin nyo raw kaligayahan, mga kapatid, kapag dumadaan kayo sa anumang problema. Sino may problema rito? Sino may malaking problema rito? Yung malaki lang talaga. Yung malaki talaga. Talaga malaki. Magkano? Malaki problema. Okay? Kung ano man ang problema, relasyon, personal, kung ano man. Di ba? They don't know. Yes. Mo kasi, di ba? Kaya di malapit ka ngayon sa Panginoon, di ba? Kaya sabi mo, sana mabago ka, di ba? Alam ng mga tao yan, kaya minsan, huwag mo masyadong dinidikdik yung mga, minsan alam din nila eh. Di ba? Bunuin nyo ng pagmamahal, kasi nahihirapan din naman siya. Okay, so gawin ako. Isang araw, sabi ko sa kaibigan ko, pero naniniwala ako pagpatuloy ng mundo. Sabi ko, naniniwala akong darating ako. Pero sa loob-loob ko, kakabaka ko, magbagoy ka. Hindi ko akalain magpapastor. Katunayan, yun ang reason kaya ayaw ako magpastor. Kasi feeling ko, hindi ako pakikinabangan ng Panginoon. Hindi ako pakikinabangan. Pero, ang Panginoon may magandang plano siya sa atin. Amen? So, pero dadaan yun sa pagsubok. Yung nakikita nyo pangit sa ugali nyo, yung mismo ang babaguhin ng Lord sa inyo kung handa kang magtiwala.
Naisip niyo na yung pangit sa ugali mo? Naisip niyo na? Di ba? Itanong mo sa katabi. May alam naman kayo, ba? Okay. Naisip niyo yun. Pagtiwalaan mo kung ang Diyos ay nagbabago at ito ayaw niya, matatanggal ito. Amen? Kakampi ako at nagtitiwala ako, matatanggal ito. Yan ang buhay Kristyano, wala nang iba. Okay? Anong paraan? Pagdurusa. Kaya pag dumating na yung pagdurusa, tandaan nyo ito ha, ang Lord, hindi yung nagbibigay ng pagdurusa para, kunyari, binigyan kang problema para lang ma-solve. Yung problema, tapos na-solve. Quits. Parang walang problema. Hindi nagbibigay, ano Lord, sa lista para lang mahirapan ka, tapos okay? Hindi. May purpose yun. Alangan naman para sa wala yun. Meron yun. Minsan, hindi na rin mag-gets ka agad. Pero minsan, nasasanay tayo. Minsan, nagtaka tayo sa nanggaling yung tiyaga. Sa nanggaling yung pagtitiis natin, yung pag-unawa natin sa kapwa. Ay, nanggaling yan sa 1,000 mga sleepless nights dahil sa sakit na ginawa niya sa akin. Pero nung napagtagumpayan ko, ngayon, pipikunin ka, hindi ako tinatablan niya. No? Ganyan si kay Tony. Kaya Tony, tatawa ako pag nag-drive, minumura siya ng, wala yun. No, kaya hindi siya masyadong tinatablan. Eh, paano? Sanay na sa gera yun eh. Hindi na siya sanay na minumura, sanay siya binabaril, di ba? Pag sanay ka na sa gano'n, pagdating ka lang sa iyo, hindi ka. Yung iba, konting makonti, aroy! Pinuntoy na. Diba? Paul! Di ba? Sobrang Paul. Pero, pag nasanay ka na, galing ka na, para kang bulletproof mo. Di ba? Okay? Sige. Ayan, sabi niya, ito maganda. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ang sabi tungkol sa pagdurusa. Ang panandalian, concert o palabas ang haba ng pila o rides ano nga yung period sa yung period sa Santa Rosa at Mabel Enchanted okay may malaking tubibo so doon di ba mahaba ang pila matagal mahaba ang pila pero pag nakarating ka na sa dulo nakalimutan mo na yung pila pero doon sa habang naghihintay ka parang gusto mo na sampain lahat, pero pag nakalimutan mo na ganun din ang buhay, ang walang hanggan, forever yun. Buong buhay natin, 100 taon, 200 taon. Ilan na makakuha mo pag 200 taon? Wala naman 200 taon. Pero kung ano man, gano'n man kahaba ang buhay mo, maiksi lang yan kumpara sa walang hanggan. Kaya maiksi lang yan. Pero ito maganda. Yun daw magaang na yun. At yung maiksi na yun ay nagre-resulta ng walang hanggang kaluwalhatian na di hamak na matimbang doon. Ibig sabihin, isipin mo na lang kung anong mapapala mo sa pagdurusa na yon. Dahil kung nasa Lord ka, may mapapala, hindi pwedeng wala. Amen. So, ngayon, pag natutusa ka na, nag-iisip ka na, ano ba yung plano niya? Alam mo, nung nalaman ng daddy ko may cancer siya, ilong mo na niya sinabi. Parang saan kaya? At doon nabuhay siya, kala ko kasi ito yung kamamatay ko, nag-hintay na ako ng heaven, nabuhay siya. Para saan kaya? Every time nagbabantay ako sa tatay ko, it never ceases to amaze me yung kanyang pananaw sa buhay. Gusto ko nang mahawa sa akin yun kasi tampuin ako eh. Pero yung tatay ko walang ganun. Walang ganun ano ang kailangan gawin ngayon. Kasi tsak yan, may pagpapala yan. Amen? So, recognize the range. Ayan o. Ngayon, habang ang ating mga mukha ay hindi na natabingan, nakikita natin ang kaluwalhatian ng panong binabago niya tayo. Binabago niya tayo. Yan ang bunga. Ang lahat ng pagdurusa ay may bunga. Amen. Okay? Ano sabi dito? Ito. Kaya huwag ka masasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa
Tamang panahon na, Anika. Yun ang problema. Pinipintasan nyo kasi yung hindi pa tapos. Pinipintasan kasi natin yung hindi pa tapos. Teka, hindi pa tapos eh. Ang pangit naman ang gawa mo, hindi pa tapos eh. Nung bata ako, may nag-drawing sa akin, si Ate Georgie. Georgie pangalan niya, babae siya. No? Maganda siya, crush ko nga siya nung bata ako. Tapos, yung drawing siya, nag-drawing kita. Tapos nag-drawing, ako, nung bata ako, feeling ko magaling ako mag-drawing. Sa mga kaklase ko, magaling ako mag-drawing. Kaya nakita ko yung oblong niya, oblong pa lang alam ko, ay, nakita ko. Hindi ito marunong. Nagagawa siya. Kasi, fine arts pala yun, di ba? So, nagtatapos na siya. Mamaya, ganito ang mukha mo. Dito mga ako sa drawing niya. Ay, pwede pala yung ganun kapangit, maging maganda. Oo, kasi, hindi pa kasi tapos eh. Pag nakita mo, yung tao lang yun. Si Lord, walang katulad gumawa. Hanggang ngayon, inaaral pa ng siyensya yung mga bagay na sinabi niya. Ilang libo o milyong taon, depende sa age ng earth para sa'yo. Ilang libong taon na ang nakakaraan. Inisip niya lang, nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa tapos aralin ang mangha ng mundo. Hindi pa nga mapaliwanag eh. Wala makagawa ng kasing galing ng tenga, ganun kaliit. Kung gagayahin na yung kayang gawin ng tenga, pinakamaliit ng buto sa katawan ng tao, yung tenga, 6 blocks para makagawa. Siguro ngayon na meron man ang pwede ng paliit eh. Pero, biruin mo yun, ang tagal-tagal na sinabi lang ng Lord. Amen? So, pag may gumagawa ang Panginoon at gumagawa sa atin, sikapin na. Puno ng, ano ba ito? Jackfruit. Ano yung jackfruit? Langka. Imagine niyo yung langka. Di ba maliit pa lang, nagkatubo na. Di syempre. O yung nyog. Yung nyog maliit pa lang. O syempre hindi. Eh, pag maltigas na. Pag nasa tamang panahon na. Doon ang anihan. Amen? So hindi natin alam kung matagal yun o madali. Hindi naman tayo eksperto sa bagay na ganyan. Siya eksperto doon. So timing niya. Gusto niyo ba timing niyo? Timing ni Lord. Timing ni Lord. Sino niyo si Johnny Reyes? Nanalo sa loto. Ha? Super bola sa loto. Meron kaming mga miyembro na tatrabaho sa PCX. Oh, ngayon, nung nanalo yun, no, driver lang nila, nung nanalo yun, ayan, sugal, babae, oh, ubos. Kasakit siya, nung napitan niya yung mga kaibigan niya, sabi ng mga kapatid, ng mga kaibigan niya, ano ka? Ibinigyan ko kayo nun, oh, amin to. Yung sa'yo. Ano ginawa ko sa'yo? Sabi niya, kawawa pala siya. Nakikiusap siya ngayon. Nakita niyo? Kasi, hindi pa panahon. Hindi niya pa alam ang handle eh. Eh si Lord, always right timing ang bibigay sa inyo. Okay? Which brings me to the last. Ayan. Ang pagpapala, ang gusto ng Panginoon ay palaguin mo, reveal and reproduce. Because God is forming us to be a blessing. Ayaw ng Lord na tanggap ka lang ng tanggap. Ang gusto niya, daluyan ka ng pagpapala. Natural, dadaanan ka ng pagpapala. Pero higit sa pagpapala na dapat sa iyo. Ang bibigyan ng Lord ng pagpapala ay mag-uumapaw dahil hindi yan para sa iyo. Meron kaming dating miyembro, hindi na namin miyembro ngayon. Okay? So, iba na yung church nila. Malaki yung church nila, masipag sila noon. Pero nung umalis sila, sabi niya, alam niyo naman ang dahilan ba't kami umalis, ganito. Sabi niya, ang puso ko nandiyan pa rin sa puwet. Ayan, okay? Pero, taon-taon, dumadalaw sa amin. Tapos, magbibigay. Sabi ko, para sa niya. Hindi, kasi, sinabi ko sa Panginoon, ang bigay mo lang sa akin, Panginoon, yung tamang pangangailangan ko. Kaya pag sumobra doon, ang unang nasa isip ko, para Santo Lord. So every time na para Santo Lord. Ngayon, mautak na ako kasi sila talagang pag-aapawin ka eh. So hindi pa ako umaapaw, linista ko na kung para kay Nino. Ano yung pangalan mo? Kaya ngayon dumating, ting! Oh, yeah. So, wow! Sabi ko, tingnan mo sila mag-isip. Kaya hindi sila nasisira ng pagpapala. Yung yaman niyang, yung perang pumapasok sa bulsa, hindi pumapasok sa puso. Kasi pagpasok sa bulsa, inilalagay sa Panginoon. Nagbubukas ang kanyang pananaw kung ito. So, alamin mo kung paano magiging pagpapala. Ito sabi sa Biblia, tayo
maging bukas ang iyong mata, blessing yun. Huwag mong isipin small, malaki, maliit lang. Pare-parehas lahat yan. Basta nakita mo, ha? Pag tapat ka, kahit nakikita mo yung mga maliit na pagpapala ng Panginoon, pagkakatiwalaan ka ng Lord ng malalaking pagpapala. Yes. Ha? Ano pangalawa? Hinahamon ka ba? Ayan. Anong tugon ang inaasahan mo na hindi madaling gawin? Kung yung pagdurusa ay nakakabago, ano yung pagbabagong hinahanap ng Lord sa'yo? Hindi pa siya tapos sa'yo eh, tama? Tatapusin ka pa niya eh. Kukumpletuhin ka pa niya eh, di ba? So, mabuti na meron ka na rin listahan. Katulad ng kaibigan ko may listahan ng pagbibigyan, maglagay ka na naman listahan na babaguhin sa'yo. Dahil magtatagal man o mabilis, mabigo ka man na 1,000 beses, ang Lord hindi mabibigo. Kaya babangon ka lang ulit at babangon. Ha? Saan ka hinahamon? At pangatlo, tutugon ka ba? Meron ka bang gagawin bilang daluyan ng pagpapala ng Panginoon o dead ba lang? Huwag natin sayangin ang pagpapala ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagdurusa natin sa Panginoon. Pakinabangan natin para siya ay maluwalhati. Hayaan yung ipanalangin ko kayo sa pagkakataong ito. Lalapit tayo sa Panginoon. Alam ko sa isang silid na katulad nito, pwedeng mayroong mga tao na may katanungan sa kanyang puso. Ito ba yung blessing? Hindi ko makita na blessing to. Lumapit ka sa Panginoon. Siya ang Diyos ng blessing. Ng blessing. Hindi siya nagpapahirap para sa wala lang. May kahulugan ng lahat ng bagay. Kontrolado niya lahat ng detalye. Every atom in the universe. Kung sa kanyang desisyon dumaan ka dyan, ay meron siyang napakagandang purpose dyan. Asahan mo yun. Natutuwa siya sa mga tao umaasa sa kanya. Dahil sa lahat ng bagay at tao sa mundong ito, siya lang maaasahan ganap. Lord, kausapin niyo ang iyong mga anak. Ipakita niyo po, Panginoon, ang ganda ng iyong plano na mamangha sila sa pahit mo, sa galing mo at kapangyarihan mo. Sa ganda mo, Panginoon. Kung ikaw ngayon ay sumusuko at tinatanggap mo ang pagpapalang nagmumula sa Panginoon, ano man ang anyo nito, paano man ito nakarap, handa kang tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. Iniipitan ka sa kabanaro roon, tumayo ka. Yes, Lord, ako tatanggapin ko, Panginoon. Tatanggihan ko ang pag-reject sa blessing mo, Panginoon. Ano man ang itsura nito, hindi ko i-ismulin kasi bigay nyo. Bigay nyo, Panginoon. Pupunuin nyo ang buhay ko ng thank you, O Lord. Ng thank you, Panginoon. Makikita ko yun sa maliliit na bagay, sa malalaki, Lord. I pray you would empower your people right now, O Panginoon. Punuin sila, O Panginoon, ng paghana. Punuin sila, Lord, ng pagkilala, O God. Yes. Baka meron mga bagay na gusto ng Panginoon mabago sa buhay mo. Kung meron ba naiisip mo, panggitin mo sa Panginoon, yes, Lord. Baguhin niyo ko. Gawin yung dalisay ang aking pag-iisip, ang aking pananalita, Panginoon, ang aking kilos. Lord, tulungan niyo ako sa pag-manage ng aking time. Tulungan niyo ako sa pag-respond sa mga bagay na hindi maganda sa buhay ko. Tulungan niyo ako sa pagmahal ng mga hindi kamahal-mahal. Kung ano man yun, banggitin mo sa Panginoon. Bigyan niyo po ako ng mapagpakumbabang puso, Lord. Alisin niyo yung kayabangan sa akin. Alisin niyo yung kasinungalingan sa pananalita ko, Lord. Yung pakikialam sa buhay ng iba, alisin niyo, Panginoon. Yung kalaswaan sa akin pag-iisip, Panginoon. Kung ano man ang binibigay sa iyo ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya. Matutuwa siya na nagtitiwala ka na kaya niyang baguhin ang buhay mo. Sabihin mo sa Panginoon, yes Lord, baguhin mo to. Lord, alam ko, hindi pa kayo tapos sa akin. Natutuwa siya na hindi mo pa tinatapos ang gawa niya sa buhay mo. Dahil hindi pa siya tapos. Ang dakilang pagpapalay naghihintay pa lang. The best is yet to come. Yes, Lord, umaasa kami. Kaya po, Panginoon, nagpapabago kami. Ngayon, gusto ng Lord maging pagpapala ka. Hindi pagganap na ang iyong pagbabago. Hindi pagganap na ang iyong pagpapala. Gusto niya maging pagpapala ka habang umaasa ng pagpapala. At kung
yan ang prayer ng puso mo, iniimbita kita pumunta sa harapan. Dahil may special blessing ng Lord sa iyo. Magiging daluyan ako, Panginoon. Kung yan ang prayer ng puso mo, Lord, gusto ko maging daluyan ng pagpapala mo na. Punta ka dito sa harapan. Punta ka dito sa harapan, Lord. I pray, O God, you would show that blessing comes from you. You would show this world that blessing comes from you. At iniimbitahan din ng Lord, kung ikaw, hindi ka nakakatiyak sa iyong kaligtasan, at naniniwala ka na si Jesus tagapagligtas, pero hindi ka pa nakakatiyak na ikaw ay ligtas, ba't hindi mo tiyakin? Ba't hindi mo tanggapin yung pinakamalaking blessing na binibigay niya? Ang blessing ng bagong buhay. Sige, lapit ka, huwag kang matakot sa Kanya, huwag kang mahiya, huwag kang magduda na hindi Kanya kaya. Ang Lord ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Isa lang ang requirement niya, makasalanan ka. Kung makasalanan ka at kailangan ng kaligtasan, tara lapit kay Jesus. At si Jesus ay magliligtas sa iyo. Yes, O Lord. Yes, O Lord. We thank you, Panginoon. We thank you. Hallelujah. Lord, you are powerful. Nothing is impossible sa inyo, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, ang mga tao na tinawag niyo para sa kaligtasan po, Panginoon, ay hindi mapipigil ng kaaway. Sa iyong tamang panahon, magliligtas kayo ng tao na tunay na sa inyo. Lord, at sino ba nagtitiwala sa iyong kaligtasan ngayon? Umpisahan mo ang habang forever sa buhay nila, O Lord. Umpisahan niyo ang habang buhay na pagsunod nila, O Lord. Natiyakin niyo ang kanilang kaligtasan dahil pinagbayaran niyo na ang kapatawaran ng lahat ng kanilang kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Habang tinatanggap nila ang blessing mo, O Lord, kayo mismo ang blessing niyo sa taong makasalanan katulad namin. Hayaan niyo maranasan nila na kayo ngayon ay nananahan sa buhay nila from now on. And Lord, dinadalangin ko ang lahat na lumapit dito ngayon at umaasa ng iyong pagpapala, Panginoon. Ngayon, O God, nakita niyo po, Panginoon, yung pagtiwala nila sa inyo. Handa silang maging pagpapala habang pinagpapala niyo pa lang sila. Kahit hindi pa nila nakikita yung kaganapan nito. Hayaan niyo po, Panginoon, maging pagpapala sila. Hayaan niyo po, Panginoon, magpagamit na sila kahit hindi pa sila perfecto. Dahil they are expecting blessing from you. Transformation, life change, holiness, your power, fruitfulness sa inyo. They are expecting provision, O Lord. They are expecting power po, Panginoon. Gamitin niyo ang mga anak niyo na daluyan ng pagpapala sa opisina, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan, sa kanilang mga kapitbahay at mga kakilala. Hayaan niyo, makita nila na gagamitin niyo ang kamay nila bilang pagpapala. Ilalapat nila sa iba at kayo magdadala ng pagpapala ng pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Sila po, Panginoon, yung mananalangin at sasagutin niyo at makikita ng mga pinanalangin nila na kayo talaga ang Diyos ng pagpapala. Kayo ang Diyos na kanilang inaasahan at nais po maghari sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang samahan ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pamilyang ito. Pagpalain niyo ang mga buhay ng iyong anak para maluwalhati si Kristo Jesus sa kanyang pangalan lamang. Amen. At amen. Para pangalan ng Panginoon. I-bless nyo ang inyong kapatid sa Panginoon. Sabihin mo, pagpalain ka ng Panginoon. God bless you and keep you. Let His face shine upon you. God bless you.
Sige po, hindi pa po tayo tapos, no? At yung iba dito ay nakakaramdam ng gutom. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating pamuhas na panalangin. Nanyayahan ko po ang lahat. Tayo ay punong-puno ng pananalangin, no? Okay, sige po. At habang po tayo umaawit, no? Itong damhin ang bawat lyrics ng ating kakantahin ngayon. Sa habang panahon
tulungan mo ang bawat isa na nandito, Panginoon ko. Na makita lahat, Panginoon ko, ang paghihirap, Panginoon ko, ang ipakinabang, Lord God. At salamat, Panginoon ko, na hindi ito, Panginoon ko, na magtatagal sa amin, Lord God, ang kahirapan, Lord God, ang shortage, Lord God, big blessing upon blessing, Panginoon ko, na kami ay patuloy, Panginoon ko, at tatanggapin namin, Panginoon ko, sa mga oras na ito, ang pagpapala, ang pagmamahal, ang pagbibigay, Panginoon ko, the kindness, the goodness, the wellness, Lord God, the provision and protection be upon the rest of us and our family, Lord God. Tanggapin namin, Panginoon ko, ang pagpapala na nangyayari sa iyo sa pamamagitan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, na manahan sa amin ngayon at kailanman.